thank you. Good morning. Yan, magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome sa ating mga media friends. We are very fortunate today to have as our guest, as our resource person, of course, Secretary John B. Remulla of the DILG. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning po sa inyo lahat. Good morning. Before anything else, we would like to acknowledge, syempre, our supporters, ang Philippine Charity Sweepstakes, Office of the Manila Mayor Isko Moreno, and Philippine Amusement and Gaming Corporation. Good morning and thank you. Pinkel, napapasalamat tayo kay Sec. John B. kasi actually, nag-cancel na dahil pupunta dapat sa Cebu, sa ASEAN. Pero dahil nakita niya yung kahalagahan, kaya pinili niya tayo. Wow, maraming salamat naman, Secretary. Talaga, maswerte kami ngayong umaga. Opening statement. Wala naman. I guess the wall is open. Kaya naman tanong ng gusto din. Okay. Siguro magtanong na tayo. Ano po ba ang latest ngayon sa DILG o sa PNP? We're very happy to note that according to the latest survey of OCTA and consistent with the other surveys, that the approval rating of the PNP is an all-time high. More than 2/3 of the people believe that the PNP is mataas ang trust rating nila, tapos mataas din ang performance rating nila. It shows the hard work and dedication of especially Chief PNP Natates in putting institutional reforms into the system. Yung mga bago ko pumasok kasi ng DILG, may isang big time nagsabi sa akin, sabi niya, there is no organized crime syndicate in the Philippines except the PNP. And I wanted to prove it wrong. So, lahat ng Cotton Cops, lahat ng Ninja Cops, lahat ng KFR, lahat ng TOCAM, tinigil namin lahat yun. Lahat yun. Kaya, pero may other side yun. Gumawa kami ng Safer Cities Initiative na yung bawal nagiinuman sa kalye, bawal lang nagkakaroge hanggang mas ng 10 p.m., bawal lang walang t-shirt, bawal lang mga minors na labas. But in so doing, crime has reduced by 30 to 40% and up to 80% in some areas. Rape is down by 80%. Physical injuries is down by 60%. Theft is down by 30%. Ang daming metrics ng crime, bumaba bigla with simple initiatives na ginawa namin. So, I'm very proud of that. But there's still so much to be done. DFP, DJNP, local government. At slowly we're moving forward. Ginagawa natin. Second nga, napansin ko, bumaba yung crime index almost lahat. Tapos, tumaas pa yung rating na kaya may correlation siya. Ngayon, yung PNP kasi, panahon pa ni FBR, di ba yung mga scalawags? Tapos yung panahon ni Senator Ping Lacson, naayos yung PNP. Ngayon, kabitin niyo na naman yung sa DILG, naayos ulit yung PNP. So talagang yung parang leadership by example talaga yung kailangan. Wow. Very good naman po tayo doon. Ito pong mga nakamit sa public places, maliwanag na ba sa ating kapulisan na talagang ito lang ang dapat nating sisitahin o hulihin? Yung isa talagang kasong yun sa Mandaluyong, yung namulat kami lahat na hindi naman pwedeng masyadong mahigpit. Yung there are times that it's appropriate, katulad ng construction, mahigpit talaga. But there are times that it's not. Pwede ka ba naglalakad sa Shaw Boulevard, kayo nakadala, kayo ng t-shirt, mahigpit tayo ng mga ganyan. So it's just a measure of civility na mas maging maayos yung mga tao. There is nothing wrong kahit nakasanto ka ba, pwede. Pero yung mga nagkatrabaho, na-address naman natin. So, pagka yung basketball sa barangay, bawal na yung hubad versus... Hindi, pwede gawain natin. Gawain natin yung skill strengths, di ba? Pwede ba yun? Tingnan, napansin ko, yung isang bureau sa under ng DILG,
na hindi na re-reform, yung Bureau of Fire Protection. Ang dami ng reklamo ng mga business establishment, bibili ng fire extinguisher sa DIY na worth 600. Yes. At Biglang merong fire officer na mag-i-inspect, ay hindi Hindi pwede pwede fire yun. extinguisher. Ito po yung official na 6,000. Yung kulay green. So, natuwa ako nung biglang inano ni Sec. John Vic yung DFP. Pakikwento ka pa paano natin natisod yung mga racket yan at yung reforma kayo na ginagawa sa Unified Protection. Unbelievable. Merong organized crime syndicate. Yun yung BFP. Biro mo nung 20, ito yung statistics ko na yan. Yung fire truck ng 2015, 5 million. Months pagdating ng 2018, naging 10 million. Exactly the same, ha? Pagdating ng 2021, naging 15 million. Di ba? 200% escalation ng price for the same unit. Di ba? Nung umupo ako, one month into the job pa lang, bigyan ng may nagbubulong sa tropa ko, basta sa mga hindi ko matanggihan. Ang sabi ni Seth, may 1.5 billion siya sa kanda truck. Tutang mo, sabi ko, gano'n pala yun. Di ba? Inibisagaan ko na sila ngayon. Inibisagaan ko ang back, inibisagaan ko ang pricing, commercial pricing versus government pricing. Tinignan ko yung proseso. Yun, awa ng Diyos. Mga 49 officials ng BFP, buong back, buong directorate, lahat yan, kinasuhan ko na sa ombudsman. After careful investigation on our part, kasuhan na namin so, sila. as of now, suspended to mga officials na yan. Suspended sila. Magaling si bagong director Quan Chu, na marami siyang ayos. Yung ano na yan, yung fire extinguisher na yan, dati pa kakal yan. So ginagawa namin ngayon, yung mga inspectors sa Metro Manila, lahat 100%, 650. Tinanggal ko lahat, tinapo ko sa Basilan, Tawi-Tawi, Sulu. Doon kayo magloko. Kasi 100% infected eh. So kaya yung mga bagong dumating dito, naka-body cam na sila, nag-operate. Tapos kung may complaint, mabilis kami nag-a-act kami. Since then, another 4 na huli namin. So, slowly na-dismantle na namin yung sistema nila. Parang sindikato na rin talaga yan. Sindikato talaga sila. Sindikato talaga. Tsaka hindi lang papansin yan. Actually, pag may sunog nga, pagka nagabot ka raw sa fireman, iba mo sa inyong Yes. bahay mo agad para hindi madilaan ang amoy. Ano yan sa ground na yan. Diyan, saan ka nakarinig? Sasali ka ng BFP. Ang entry fee mo, 800,000. 800,000. 200,000 to 800,000. Ang directive ko ngayon sa lahat ng regional directors, basta qualified, live Facebook, bubunutin yung pangalan. Sasabihin ko siya tanggap. Para wala nang masabi, wala nang under the table. Transparent tayo. Transparent na. Yung mga nai-assign ninyo sa nababantayan yung ba kilos niyan, baka doon naman lumarakit nila. Wala sila mararakit doon. Walang sunog sa basilan. Yung dinadala ko sa lugar na walang action. Diba? Doon po sila, palabig dito sila doon. Okay. Mapunta naman tayo sa PNPA hazing incidents. Meron pa ba ngayon? Merong mga Well, we put reforms in place. We're changing the curriculum. Primary ginawa namin, wala nang access ang seniors sa mga junior classroom nila sa gabi. Outside of the classroom, pagbalik sa barracks, may nakabantay na. So, anong nangyari kasi yung upperclassmen, sila yung nagbuhos sa kasi doon sa likod ng mga junior nila eh. So ngayon, bawal na yan. Pangalawa, we are shifting the PNP from the PMA model of police, teaching police matters to a more civilian-led organization rather than military-led organization. So there are changes being taken place. 49 were charged. 49. 7 were under arrest. yung mga charge na yan, hindi na suspended din sila. Expelled. Expelled na talaga. Expelled sila. So, hindi na sila For keeping quiet. For keeping quiet. Kasi doon sila sa barracks na nangyayari. So, yung mga tumahimik, hindi umangal, hindi nagsumbong, lahat sila. Sino commission?
Paano yun? Pag maging pulis sila, gano'n na lang. Pag may makita sila, di ba? Kailangan oath nila yan eh. If there is wrongdoing, may report nila, di ba? Or action na nila. Sila wala eh. Wala silang ginawa. Kaya Kasi expert sila. yung PNP civilian na yan eh. Yun nga lang, yung galing sa PC eh. Kaya yung, pawala na yung silang tata siya tayo huling may graduate. Ano na siya, may graduate. Oo, tsaka yung mga nagiging biktima ng hazing. Siyempre, Ayun na nga. So, trabaho ko talaga ito institutional reforms lagi. I never take things half-hearted. Yung ginawa namin sa PNP, ginagawa namin sa PFP, ngayon sa PNPA. Sunod dyan yung SK. Yung SK, masakit talaga sa ulo yun eh. Kasi bata pa lang, natuturuan na sila ng corruption. Biro mo, nahuli namin, Tasmariñas Village. Tasmariñas Village, Makati. Kaya kung sabi yung mahirap ang nagnanakaw, hindi, pati mayaman. Sabi ko, sobrang yaman, kumakana na, di ba? Ito, bata pa lang, nag-training na sila. Kung paano humingi ng kit. paano ba ngayon yung status ng dalawang SK? Well, suspended sila. They're under formal investigation ng DILG. They will submit it to the ombudsman kung ano makita namin. Except yung sa BJMP naman tayo, yun yung pangatlong bureau under the DILG. Sa BJMP kasi madali pag nagreklamo yung mga preso, may abuses. So far, anong reforms ang sinasagawa ngayon sa BJMP? Actually, ang problema ng BJMP is overcrowding. So, kung titignan mo kasi, last on the priority ang mga PPLs ng gobyerno. We are mga 300% above capacity. 300%. Kung pupunta ka sa kulungan ng Pasay, ang kwartong, kalahati nito, 200 ang preso. So, Mga ano lang yun, Sek? Mga 50 square meters. mga ganyan, mga 50 to 80 square meters. 200 ang nagsisiksi. Wala nang nakakahiga dyan. May Nakatayo na. nakatayo, may nakaupo, may nakahiga. Tapos may nakahiga, tatayo. Ito, shifting sila sa... Salitan sila. Salitan sila. So, paano? Ano yung immediate na ginagawa natin for them? Well, hindi kasi sila priority ng Congress para pondohan eh. Mas priority nila siyempre yung law enforcement at saka yung ibang mga agencies. Pero we're trying, nilalagay namin sa budget natin yan. Pero pagdating sa budget process, lagi nawawala yun. Pero may subsidy sa LGU, di ba yung mga municipal? Yung iba na kaya. Nag-subsidize sila. Tulad pa nila city, nag-subsidize sila. Kasi city, nag-subsidize sila. Kaya yung iba, pero most of them, konti lang nag-subsidize na. Kung kaya nung... Pero may ira sila. May ira. Meron, malaki. Oo nga, Eh, siyempre, politically, hindi state yan sa kanila. Fans din ng BJP. Mas politically effective na tumulong sila sa police kaysa tumulong BJP. I think, speaking of politics, Opo. Dati may plano Ano kang... din na sarili ko doon? Parang Ano mali po ang ba? entry ko na. Ano na po bang latest sa plano nyo sa politika? Dahil may plano sana kayong tumakbo for president. Pero nag-iba isip niyo. Bakit mo nag-iba isip niyo? Well, kasama sa buhay namin yan, na paminsan the virtue of ambition serves a purpose. Diba? You aim higher than you really can. But I didn't want that virtue to become a vice. Na yun na lang hinahabol ko. I want to do my job for the right reasons. Ginagawa ko lahat ng reforms. If the people appreciate it, great, diba? If they don't, okay lang din. Okay lang din. I see that I still have a wide perception gap na kailangan kong i-bridge. Ibang pagkakaintindi na sa akin, ibang appreciation na sa akin. And maybe there are other people that they think are more ready for the job. Tingin nila sa akin kasi Burgis. Tingin nila sa akin, elitista.
Pero what they don't understand is that every single institution I've entered, I always made it better. I always study. I'm very intellectually curious. I do my best. I've always cut corruption. I've always been honest in all my dealings. Wala kang maririnig na negosyante kahit saan na pumasok ako, naaangan sila sa mga nangyayari doon. Tama yung trigger kasi three-term governor ka, no? Four terms. 4 terms. Ano maganda yung takbo ng Cavite nun. Siya yung governor. Actually, when I left Cavite in 2024, we were the highest performing economy in the entire country. We were growing at 6.7% over the country's 5.2%. Yes, tama. Oh. For a big economy to even get bigger, actually, tama yung policies na ginagawa namin. Very pro-business kami. Ang migration namin is, ano ba kami? Siguro, more than 70% ng Caviteans na yan. And every single developer, ang dami yan, mula bilyar, hanggang maliit na malaki. Wala kang makakapagsabi. Nakumingi ako ng piso para pumasok sila. Wala akong SOP, wala yan. Sabi ko, dito, masa pa dito, maghanap buhay kayo. Pag maghanap buhay kayo, may trabaho. Pag may trabaho, mas kalmado. So, gano'n lagi yan. So, babalik ka na. Sure, for sure. It's part of the plans, yes. Yes. Hindi, but that's the plan for now. Chicken? O, siguro maraming tanong ang ating mga media friends. So we will now open the floor for the questions from our media friends. Give us your name and what media entity you belong. Pakilimit muna sa 2 questions per reporter to give all reporters a chance to ask questions. Okay, Carlo Mateo of DCWB. Good morning po sa Bernardo Cadel po sa Double. Kasi may dami na po namin kung ilan talaga yung nakasuhan po sa 18 at ang mga kaso. May isang 49 ang kinasuhan, 7 kinasuhan for the Anti-Hazing Act. Ano yun, unbailable. Kinasuhan na yung 7. Yung the rest of the 42 were dismissed from the academy because of dishonesty. So 49 na. Yung 42 kasi na present sa kwarto habang ginagawa yung karununduman na bagay ay nanood lang sila, kumahingin lang sila, nagtulog-tulugan lang sila, sila ang natagal na dismiss na. Yung mga hindi nag-witness ay magsalita, natanggal na sila. Pero wala silang kaso kundi dishonesty. Yung 42. pangalawang question po, Secretary. Yung mga naalis, may pagkakataon pa ba silang makabalik ulit? Maituloy yung kanyang pag-aaral sa atin? Parang malaki. Once you're dismissed, hindi ka na makakabalik sa PNP. Okay, another question from, yes. Sir, makikapit na kami kay atong aming Zaldi ko kasi Latest sa alam namin, interview sila kung yata ang waiver. Yes. Nag-apply kami ng Red Notice September 2025. Yung Interpol sa France, hindi pa ginagrant yung Red Notice sa kanya. So September, compliant na kami sa kanya. September 2025. September 2025, nag-apply na kami. It turns out, iba pala ang batas sa Pilipinas. Yung ako mismo nung Basta doon may politika ang including na may upset. ay di-delay nila. para makapag consider. But I'm confident we'll get the red notice. I'm confident we're gonna get Zaldico back in the movies. The red notice is the only hope we have. Yes, that's the only hope we have. Yes. I'm confident bro, wala. Do you have a timetable? Wala lang. But we are working very hard to do. Secretary de Luz Marites. Sabihin po yung kayo Ma'am Marisol. Paano po pag umandar na po yung political asylum po ni Zaldico? Mas mahihirapan na po ba tayo? Mawawalan saysay na po ba yung red notice? Unahin na natin yung red notice. Kukunin natin siya bago, I'm confident na bago siya matapos yung asylum application niya, makukuha na natin sa Zaldico.
bago mag-grant yung ano. Paano matapos? Sorry. 6-month application process kasi yan. Sometimes, tumatagal ka. Tulad si Harry Roque, officially this week, tapos na ang kanyang 6 months. So we will know kung by today kung granted daw o hindi. Kung hindi na grant, pwede na siya expel doon kasi wala na siya travel papers. At saka yung kaso niya kasi is human trafficking. Kaya iba ang na ban sa lahat ng mga bansa. So, why are we that confident? We can go soon. We're working very hard. Hindi tayo kapiligan dyan. Kung nakuha siya sa Czech Republic, agad-agad, pinadala niya yung DOJ, we did all we could. But it doesn't always work to our favor. But now we see that this world is getting smaller. Palitan ng palitan mundo niya. Eventually, mabuhay natin yan. So, we have a draft of this. Like, Well, he was in Portugal. Kasi yung last itinerary niya eh. Portugal, Italy, France, Prague, tapos pa-enter siya na Germany nung napikot siya sa border. Ayun yung naging Yes, so hi sir, much over there with five. Sir, yun ang political asylum request ni Salvi po sa France. Tingin mo ba malaki yung epekto niya kaya natatagalan tayo sa release ng red? Hindi naman. Kaka-apply niya lang last week ng political asylum. So, the red notice has been, 6 months ago na kami nag-apply. But it's not related to the two. Walang pinag-apply. Ano kaya sir yung nakakapagpatagal? You have to ask. I wouldn't know. Hindi ko alam. Pero hindi siya sir na pag-usapan yung meeting with president with the representative. I was not there, so hindi ko lang kung sa atin nila. Review. Sir, at sa atin po. Sir, ang tanong ko lang, parating na yung November na election ng barangay DSKE. Sir, maraming magugulang na incumbent. Pero ngayon pa lang, kapangan, hindi kaya ng COMELEC manpower nila na talaga sa dami ng barangay. Nagawa din, tumatakbo. Sir, anong tulong may bibigay ng DILG, may police kayo, at saka yung mga multiple force nyo? Ano ma-assure nyo na mababantayan ng maayos ang election na ito 2026? We will go over and above what we usually do. Our police presence will be 24/7 kasama mga kandidato sa barangay. Usually, nag-assign kami ng 1 policeman per candidate. Basta, local or enhanced yan. Magkakaroon tayong total gunman. Pero pinakamahirap sa lahat ng eleksyon ng barangay. Kasi personalan yun pamilya sa pamilya, kapitbahay sa kapitbahay, kumpare sa kumpare. Pinakamahirap sa lahat yan. So, but we will go over and above our ordinary measures para to reduce as much possible the violence and this. Yung gapangan, sir. Hindi kaaya yan. Sila na magbabantayan dapat doon. Sila na yun. Diba? We cannot, yung ganun na parang, I don't know if it's myth or it's true, or diba? Kasi sa Cavite, hindi naman uso yun. So, yung ganyan, titignan natin kung ano magagawa namin. We will investigate and we will make procedures na para yun yan. Thank you, sir. That's it. Next. Hello. Hi, sir. Hi, Sec. Good morning. Here po, Hannah from the Leonardo News Channel. Sir, dalawang questions lang po on politics. Recently po, yung Tulfo brothers, particularly Senator Raffy, lumitaw po sa isang survey na he tied with VP Sara on the presidential polls. Pero yung Tulfo brothers po, tumanggi na silang magpasama sa mga survey and in fact, lumitaw po yung pangalan ninyo. Sabi ni Senator Erwin, since nag-express din po kayo ng intention to run for 2028. Ano pong masasabi ninyo dito? Will this change your mind into a possible run for 2028 presidential polls? Well, everything's fluid. But as of now, my heart is set on going back to politics. So we will see when we cross there. We'll cross the bridge to get there. But I miss home. This job is exhausting. DLG, kala nyo, maporma, mayabang, mabangis, di ba?
Pero nakakapagod ang trabaho na to ah. Wala kang kausap na normal araw-araw. Araw-araw ang kausap mo. Politiko, pulis, PJT, wala kang normal na kausap dito. Kaya exhausting ang trabaho. It's wearing me out. But I will never be defeated in a job. Lagi akong above my job, no matter how hard it takes, kahit makuyat na ako, kahit makaaway ko na lahat, gagawin ko trabaho natin. Pero meron po bang groups na before that approached you regarding 2028 plus? Wala. Thank you, sir. No. There have been no organizing, no political groups. Wala. Pwede ko sana. Sige, dito na. Please get the microphone. Dana po from UN. Sir, gusto lang namin malinawan saan po ang huling location ni Zaldi po at saka ano ang nangyari kung sinasabi dati na nahuli siya and then eventually sinabi na pa-stop lang wala. So, ano sir, nakahuli po siya? He was detained for 36 hours. I was the one who informed the president of his capture. Pinadala si Secretary Bida at yung ambassador natin kagad doon. Anything that happened after my information with the president, hindi ko na alam kung ano nangyari. So, hanggang doon lang yung alam ko na nangyari. Sir, saan bansa po siya nalipin? Sa boundary siya ng Czechoslovakia at Germany. Pasok siya ng Germany nung detain siya. Dito na siya sa Prague. And after, I think 72 hours, nakakakulit siya. Sir, sino ba dapat ang ipag-coordinate kung gano'n na nakakulit yung isang tao na may kaso Actually, sa DFA took lead in this. Kailangan nag-lead tsaka DOJ. They took lead into this matter. Sir, ano yung reason bakit siya napasta? I don't have the exact details. Alam ko lang natigil siya. Tapos ang na-present ng passport, Philippine passport na expired. So, Philippine passport ang present na hindi mo sa... Hindi yung sa Portugal, hindi Portuguese. Kasi yung Portuguese passport, matagal ng theory namin na may bahay siya. But apparently, visa lang pala binigay sa kanya. Hindi passport. Kaya nag-apply siya for asylum sa France. Next. No, ma-follow up ko lang. As of now, nasa Portugal talaga siya. Or Nasa France. France na ngayon. Meron po, posible ba yun, sir, na yung Philippine government, parang coordinating with the France government o French government para mapigilan yung hinihingi niya na asylum? There are conversations going on to that effect. Nag-uusap na sila. He has a house in Champs-Élysées, 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. So, ganito ka na kayo taas yung mga ceiling nun, 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million euros. Isang bahay na gano'n. So, doon siya ngayon, naging stay. So, ayun. Sec, Manny Tupas, Philippine Star. Yung regarding naman kay Atong Ang, kamusta yung manhunt sa kanya? Ano yung last known location o last sighting sa kanya? He's here in the Philippines, for sure. Last sighting sa kanya, Cavite, 1 month ago. Sa Cavite. Hindi mo napansin, ha? Ako ka nakalaman eh. Nung nalaman sa akin, pumunta sa akin yung information, agad-agad, na-organize ka naman strike team kung nasaan siya. Pagdating namin, nakaalis na. We acted very fast. It's not really good. Pero, full force ng CIDG, I think, 300 yung rating team namin na pumasok sa lugar. Pero wala na pala. Sec, may property ba doon siya? Diba? Hindi alam nila yung bahay. Yung may-ari ng bahay, yung pwede May-ari ng bahay. Parang gano'n na. Kasi ka pa namin kasi may-ari ng bahay. Yes, Evelyn. Good morning, Sec. Evelyn, In fact, yung pagkain nandoon pa eh. Nung pagdating namin, nandoon pa.
Oo, we were this close to getting him. Ano may pagkain? Hindi, posible kasi in-organize namin yung team 2 hours before walang cellphone lahat ng pulis namin. So apparently, ang MO nila, every 2 days, ikot din sila ng ikot sa iba nila. So, we almost got it. We almost got it. Oo, parang ganun. Ano ba so? Good morning, Sir. Evelyn Quiroz po from Samahang Clarendel. Bali, at present, meron po siyang petition for asylum sa France. Posible sa France po, si Sandy ko. So, posible din po ba na mag-file din siya ng petition for asylum sa ibang bansa? Hindi, you can only file para sa Harry Roque, sa Vienna na siya nag-apply. You cannot reapply in another place. So, sa France ang siya pwede. Yung next question ko po, yung mga BFP officials, ano po ang status ng cases sa kanila? Nasa ombudsman pa po ba? Yes, nasa ombudsman na. Suspended sila as of now from Chief Fernandez and 40 others ng Bids and Awards Committee na suspended sila. And si Fernandez has been relieved by Malacanang as Chief BFP. So, nasa ombudsman na ngayon yung investigation. Sec, since brother niyo naman po yung ombudsman, hindi mo ba pwede mapabilis yun para makita na, kasi po masyadong matagal yung alleged. Parang sample na po dahil Yes, 15 billions po ang involved dun sa... siya ang tanong mo. I cannot speak for him. Thank you po, Sec. Okay. Magandang umaga po, Henry from Euro TV. Sec, your statement na po regarding sa recent na result ng Octa survey na tumaas yung trust and satisfaction rate ng PNP which was to 60 to 68%. Yes, I'm very proud of the PNP. For the first time in the country's history, they are one of the most trusted institutions in the country. And it's never happened before. Number 2, criminality is no longer in the top 5 concerns of every Filipino. It's not in the top 10. It's in the 12th of concerns already. So, people feel safer, the police are working better, the streets are safer, crime is down, etc. Ano sa tingin natin yung set yung mga nag-behave? Kaya nakuha ulit yung ganung tiwala ng public. Well, una, dinismantle namin lahat ng sindikato. Lahat ng Ninja Cups. Noong nang ginawa ko yung 55 policemen sa Mayo case. Dinismiss namin lahat. Diba? Tapos yung mga KFR na noon, na hinuli namin lahat. Yung mga pinaka-problema namin noong umpisa talaga yung mga Chinese na galing Pogo. Nag-graduate sila sa sindikato 90% ng kidnapping sa Pilipinas dahil sa Chinese. Nahuli namin lahat yun. Yung pumutol ng daliri, nahuli namin yun. Yung parang anin na sindikato, nahuli namin yun. Yung huli, nahuli namin yung nag-kidnap ng Indian Filipino, nahuli na rin namin yan. I think it goes to show na if you're really dedicated to cleansing an organization, it is possible. It is possible. Ako kasi, pinakamahirap sa personality ko, hindi ako agad nakikisama. I am never one of the boys, right away. I would rather be an outsider. Maaga pa lang naman, sabi sa akin ng tatay ko, sabi sa akin, anak, kung saan ka pupunta, huwag mong gagawin issue ang pera sa'yo. So, I've always been an outsider. Sa Cavite, when I entered politics, I was an outsider. When I became governor, I was an outsider. Entering the ILG, outsider. When you're an outsider, you're not entrenched. Hindi ka sanay sa sistema. Kung masanay ka sa sistema, kakainin ka na ng buhay. Kaya I'd rather be from the outside. Okay. Sir, going back to Atong earlier, PNP said na isa sa challenge nila bakit ang hirap bumili Atong because he's actually getting support from high-ranking PNP officials. Do you have this information? I don't think so. Okay, I don't think so. But the person earned 1 billion a day for 2 years. 1 billion a day. Kaya imagine mo ang war chest na dala niya para umikot sa Pilipinas. Diba? 1 billion a day. The guy is an unbelievable criminal. Sa Cavite ang dami nagpakamatay dahil sa kanya.
na-bankrupt dahil sa kanya. Ang daming pamilya nawasak dahil dyan. Kaya hindi kami titigil na talaga mahanap siya. Hindi kami titigil. So he can move because of his money. Because of his money. Dami pera eh. Diba? Dami pera na rin. Good morning, Sec. Jason Sigales po ng Inquirer. Sir, balikan ko lang po yung nabanggit yung pahapyaw na after po nirelieve and pinalitan lahat ng BFP inspector sa NCR, you caught 4 more for anomalies, yung ano. Pwede po makwento ano yung kanilang mga alleged na corruption, na questionable practices, sino-sino po ba sila, ano rank? So, isa mga alam clearly occupancy permit ng bahay sa Valle Verde, Pasig. Bago makalipat doon, humingi pa siya ng 40,000 para i-release lang yung fire inspection permit ng bahay. Nagsumbong yung may-ari sa akin Inimbestigahan ko, tama na. Tinanggal ko kagad. So, ganun ang ugali naging ugali ng BFP. Parang kaharian na nila. Sila na, karapatan nila na humingi. Di ba? Well, it stops now. It stops with me. That's not your right. It's not your privilege. It's not yours. Sige na sa kanila yun eh. Karapatan nila yun eh. Diba? Pero mapitigil natin lahat yan. It will take time, but we're almost there. Marami na tayo natigil na kalukuhan dyan. Clarify ko lang, so ito pong 4 na ito, bukod sa nahuli mo sila doon sa questionable practices, already nahusay. Yes. Last clarification ko on my answer, nabanggit nyo yung kay BFP Chief Fernandez, not just suspended na po siya, relieved na po talaga siya. Since when pa po ito? Last month. I think last month. Inahuli namin siya na kumuha ng 14 million pesos kickback mula sa supplier ng ambulances sa BFP. Nag-testify ang dealer, nag-testify yung nagdala ng pera, nag-testify kung saan sila nakita. Ito is a solid case, so pinala namin sa ombudsman. And then sir, yung kay OIC Quancho po, ngayon na relieve po si Fernandez as BFP Chief, does it mean na siya naman na po ang magiging BFP Chief? Most probably siya. Thank you, sir. Next question. Meron ako tanong. Okay, go ahead. Hi, Sir. Manso again from Deputy 5. Sir, balikan ko lang yung binabanggit mo kanina na 36 hours, yung about kay Saldico. Sabi mo 36 hours na na-detain siya sa Prague and then na-release after 72 hours. Sir, kaya yung pa-clarify lang. That's all the information na ayun lang ang alam ko nangyari. Sir, doon sa oras na yun, would you know, ilang oras na siyang detain na malaman niyo? That's all. Nung nalaman ko, mga 6 hours. Wala. And was the information coming from the ambassador? No, from the Bureau of Immigration and Deportation. Yes, sir. And anong action? May ginawa na po kayong action na gano'n? Yes, immediately, nagpadala kami ng yung ambassador natin, nearest ambassador to the Czech Republic, pinadala namin kagad to coordinate. Yung military attaché, pinadala din namin. But, nahuli ang padala natin ang abogado. Papunta na ron bago siya na-process na. I think he went through court proceedings na may abogado siya kinuha tapos na hindi siya. Anong violation, sir? Immigration violation dahil yung expired passport. So, hindi na inabutan pag yung abogado? Hindi ko alam ang full story. I have to get the full story first. Kasi ang nag-lead dyan ay DFA at DOJ. So I don't really, you cannot get countless my word as gospel. But that is the full extent that I do. Sir, sorry, last na lang po. Nang malaman, sir, ng presidente na nahuli, you informed him, mga ilang oras na, sir, nakadetain pa siya nung nalaman ng presidente. Yes, immediately he gave orders to the DFA and the DOJ to take legal natin. Thank you, sir. Other questions? Meron lang akong, ang breaker lang, maiba lang tayo. Talaga bang ginulpin niyo itong si governor ng Bulacan, si Dan? Marites ka talaga. Kasi may information ako A1. Wala yung tapos na yun. Hindi naman pinagapang. Ginulpi lang. Ganun. May konti. Meron ba ganun? Chismis lang yun. Yun ang pinag-uusapan.
Talaga, okay. Go ahead. Sa follow-up ko lang po, linawin ko po, kayo po ang nag-inform kay President na nahuli po si Yes. sabi ko. Sino po informant po po, sir? BID, Bureau of Immigration. Sa BI po natin sa bansa. yes. Yeah, that's it. Okay ba? Kasi parang nung tinanong namin kasi sila sir, parang ang hinahawak ko nila, kung foreigner daw po si Zaldico, malalaman po nila. Pero yung information ata, wala po sila nun. Yung nagtanong po kami sa kanila, sa BI po. Yes, may information doon na nahuli. Tinatanong ko sino siya. Tinorward sa akin yung query ng Czech Republic, tinorward sa akin. Upon forwarding to me, tinorward na siya. So kung may Interpol po that time, considered arrest po dapat siya. Yes, dapat. So anong ginagawa po ng government po natin para po mas step up yung efforts natin na makakuha na po ng red notice? Pwede lang lumuhod na ako sa harap ng Interpol para makuha yung gagawin ko. Kinausap ko na yung Vice President ng Interpol, yung Chairman, hindi ba? We're trying our best. And, they're reviewing the matter now. And we'll try. Every week may correspondence kami asking ko. Last na lang po kay Atong Ang. You mentioned po kanina ang last sighting niya po ay sa Cavite. May naging ops daw po kayo sa Manila. Totoo po ba yun? Sek, siguro sa dami ng pera nitong dalawang to, no? Si Zaldico at si Atong Ang, ano lang, ang naiisip ko lang, tinatawanan tayo, pero alam ko makukuha niyo yung dalawang yan. Tandaan sila, tatawa-tawa dyan. Ako, seryoso ako sa ginagawa ko. Diba, kung tawanan nila ako, may paglalagyan sa akin yung pareho. Hindi talaga ako papayag eh. Nandun matapos to, buhuli ko sila. May araw din. Ano pala? Tuloy na yung park elections sa October. Ano yung preparasyon ng PNP to ensure na walang election-related violence na mangyayari? 1 year na kaming constant dialogue sa lahat ng leaders. So far, very sporadic violence. But leading to it, we're gonna intensify our preparations. Katulad nung ginawa namin sa ASEAN, 24,000 police na nasa Cebu ngayon. Gagawin rin namin dun sa park, intensify namin yung presence. Ilang police ang i-replace sa Siguro, output kami ng 15,000. Just in case you have the information, but as far as you know, is this the first time na, the application for red notice is taking this long? First time ko sa, and just to clarify, we applied lang to the PCTC, Presidential Commission for Transnational Crimes. So it's not under the DILG, not the PNP. We applied through another agency. And tama, the red notice is the only way now really to get Yes, that. yes, absolutely. Pero ako, basta ako. Yan ang lagi nila babanggit yata na wanted eh. Si Bantag Sir update lang. Malapit na. Malapit na. Okay na. Araw ba nalinig ng media? Media rin yan. Merong isang nagpapatanong dito, Sek. Paano mo matitiyak yung monitoring? Paano mo matitiyak na mapupunta yung 57.87 billion na local government support fund for 2026? Honestly, ang local government is the easiest to deal with sa lahat ng agencies. Okay? Kasi may accountability sila eh. Ang local government, napirma yan. Napirma sa bawat voucher. Kung makita natin na ang una dyan naangal ang kalaban eh. So, hindi lang kagad namin yan. Diba? Kung tama ginagawa nila. But in truth, ang accountability ng local government officials, napakataas. Every step of the way, from bid requisition, to publication, sa field jobs, to bidding, to award, to delivery, to acceptance, lahat yan, nakadocument. So, confident ako. Ano ako tulungan niya? Text din sa akin. 1.5 years pa yung filing ng COC. Yun yung 2007, October 1 to... So, posible pa eh. Pagka ba tumaas yung rating mo, either President or Vice President, will you reconsider? Honestly, I haven't thought about it. Now, In case.
Double thinking. Pag-isawa na yun, diba? Let me concentrate on my work. Alam mo, I really believe, you do good things, you work hard, good things will follow. Diba? So, let me work, and let me do my best, and then good things will follow. Tama yan, kasi nga, may nagsabi sa akin before, performance is the best PR. Gawin mo lang yung tama, gawin mo yung naaayon sa batas. No amount of press release kasi di ba? Yung maada yung isang leader na palpak naman. Kahit mag-tumbling ka pa, wala kang good PR, wala kang nagawa sa buhay mo. So, hindi na mag-tumbling ako, pero gagawin ko lahat sa TRG ang pwede kong gawin para gumanda ang Pilipinas. I'm very proud that the Philippines is safer now. It's never happened. The peak of criminality was 2014. 2014 on the next times. Ilang percent na nga, Sir Ramo, ang dinecline ng criminality? Since 2014? Yes. My 80%. 80%. 80%. So, can we say definitely that we are safe on the streets of the country? We are safer than we've ever been. Okay? We are safer than we've ever been. And it will get better. It will get better. Malaking difference yung walang nagiinuman sa kalye. Yung mga kababaihan ngayon na nakauwi na hindi natatakot. Siguro may mga kaibigan kayo dito, di ba? Na umuwi, mag-MRT, mag-jeep, mag-tricycle, mag-lakad. Marami dyan. Dati nakakatakot umuwi. Ngayon, I'm proud to say that the cities are much safer. Not only here, all over the Philippines, the cities are much safer now. So, sir, yung mga nangyayaring mga ambush, mga isolated cases to. Isolated talaga yun. And related to that, yung kay Perry Mariano, yung inambush sa Timog Avenue, of course, sportsman yun sa Vineyard. May, ano tayo, developments sa investigation. So, investigation so far, si Perry kasi kilalang illegalista yun. So, we're investigating na tanggal na involved rin siya sa mga nightclub, involved rin siya sa sugalan. So, marami siyang involvement sa mga illegal. Kaya, i-investigate na natin. Sir, regarding illegal drugs, kumusta po ang ating operations against illegal drugs? Pero kasi po, personally meron akong mga na-encounter na mga tao, maliliit na tao lang. Pero, admittedly, nag-shabu, bumaba na, nagbabato, sabi siya. So, ano ba ngayon ang latest natin sa illegal drugs? I will give you the statistics. Ang consumption ng Philippines before I entered was 16 tons of methamphetamine a year. In the year and a half that I've been here, ang concentration namin was interdiction, supply versus consumption. For sure, as night turns in the day, tokhang didn't work. You know why? Hindi umakit ang presyo ng shabu eh. Supply was the same. Ang ginawa ng pulis noon, makakahuli 100 kilo, 30 kilos sasabihin na as evidence, yung 70, i-recycle nila. Tapos papatayin sila, lalagyan sila ng 30 grams, at cheaper na yan. So, lagi rin sa stock. So, umiikot lang ang shabu nun. Today, when I entered the DLG, the price of shabu was 3,800 pesos per gram. Today, it's 7,000. 7,000 per gram. Because 7 tons of supply, tinagal namin sa market eh. 7 tons out of the 16. So, nakita mo, umakyat rin correspondingly ang presyo ng shabu. Supply interdiction is the solution, not consumption. Consumption-led drive. Yung tokhang looks good. Oh, tingnan mo, namapatay yung mga addict siya. Pero hindi nabawasan. May pinarating ng pusher, bumalik lang. Pero ngayon, hirap kaya pusher, hirap na magbenta kasi mahal eh. And correspondingly, bumagsak ang crime. Because of that. So expensive now that shabu is more expensive than cocaine. Mas mahal na siya. Diba? Mas mahal ang shabu sa ginto.
per gram ba? 7,000 per gram. Mas mahal talaga. Adulterated pa yun. Diesel, ah. Adulterated pa yan. Wow. Adulterated yan, parang 30% purity lang yan. No, di ba pure yun? Di ba pure yun? So, mas mahal, ibig sabihin, mas konti ngayon ang bumibili or gumagamit. Mas mahirap ang supply, mas mahal, mas konti yung gumamit. Bumaba pa rin. Hindi na-eliminate pero bumaba pa rin. Pero, You know what, another fascinating thing about this, we're winning the war on drugs. Ngayon wala kaming pinatay. We did not have to kill one person in order to achieve this. Pwede pala eh. You can win the war without killing anyone. It's just proper police work. It's just proper policy. oh, sir, yung alam kasi, to first hand info na nakarating po sa atin. Eh, mga ordinary as in construction workers, yung mga maliliit na tao talaga, pero makakabili pa sila ng ganyan, 7,000 per gram? Hirap na rin. Actually, number one consumer natin dati, transport. Transport natin. Ngayon, kaya tumaas ang benta ng Cobra Energy Drink. Dati, siya po, ginawa na rin. Kasi ang problema lang ngayon, yung mga addict, drug dependents, wala, gusto ng, hirap na yung supply, mag-rehab dapat yan. Ang problema ng natin sa rehab, karamihan privately owned. Bihira yung government-owned na rehab eh. At merong isang kaso, doon sa rehab, nagkakilala yung dalawang dating addict na nagtutulak din. Pag suppose nila ng rehab, biglang yung point-to-point, nagkaroon na ng supply, nagkakilala na sila doon. So, yung rehabilitation, napaka-important. Yung genuine na rehabilitation. Ano di ba ang Muntinlupa, maximum security natin? 78% of the crimes are drug-related. Puro drugs yan. Murder because of drugs, homicide because of drugs, theft, and robbery because of drugs. Drugs ang cause yan. And the best way to solve those problems is not only in the eradication of supply mitigation. It's really, in my opinion, if we had the money, which we do, I would first imagine that we have a plan to provide 1 million homes for lease. Okay. Also, according sa pag-aaral namin, 80% ng drugs nagsa-circulate sa ISF. 90% of the fires galing sa ISF. Ano ba ang metrics namin dyan? 70% of the crimes all around nag-emanate mula sa ISF. If we can lease houses, not give that, kasi binibenta nila yan. If you can lease it to them at 1,000 pesos a month, and for 25 years, and you can stay there as long as you're in good behavior, I think you can solve a lot of our problems. Diba? We just have to give a chance for dignity, to let people live with dignity. And I think good things will happen. Sa Cavite, ayun ang secret namin. Dati, number 1 kami sa criminality. Nung pinapasok namin ng subdivision, affordable housing, bumaba crime sa amin. It's giving the people the chance to live a dignified life that really matters more than anything else. Any questions for them? Evelyn. Good morning, Sec. Evelyn Tiros po ulit from Samantha Rin. Sec, aware po ba kayo na meron pong mga detention prisoner na inaalok po ng drugs sa loob? It's very attention. Meron mag-Greyhound operations lagi dyan. So, nahuhuli naman natin. Ang bigger problem is that yung mga drug lords na nahuhuli, mostly Chinese. At habang nasa loob, nakaka-transact pa sila ng negosyo. Paulit-ulit yan. Security and service security yan. So, I think the DOJ is working on it to put up a maximum security facility na walang communications para matigil yung problema niya. Kaya ako po ito natin, naitanong, may dalawa po kasing detention prisoners na nag-approach sa akin. Kaya nung sinabi nila yung kwento na, ma'am, inaalok po ako na magbenta sa loob. Sabi ko,
pwede ka gumawa ng affidavit. Siguro na matik na, hindi sila Pero sila that's sa... mostly under DOJ. Not Yung isa po kasi sa Muntinlupa, yung isa po sa regular jail. So, BJMU po yun. But it's mostly Muntinlupa. Kasi Pero yung isa po sa regular well, jail. if they're willing to testify, ayusin namin natin. Pero kung yun nga po, hindi sila makakapag-affidavit, pero kausap po sila. Paano, wala po ba kayong pwedeng magawa para maiwasan? I will look at it. Sana po kasi medyo kawawa naman yung nakakulong na, tapos aalokit ka ng trabaho. So, sige po, thank you. Thank you, sir. Any more questions? Kaya, Juvino Galang po ba? Check how's the performance ng ating mga LGU sa pagpapatupad ng safer cities. Kasi may mga report na iparating sa amin na parang yung iba, ningas tugon, na after mga 3 weeks, since 1 month yun na naipatupad yun, ay parang wala, tamad na yung iba. Tuloy-tuloy pa rin, we have counting every week. Namin yan. Titignan namin yung metrics. Titignan namin yung metrics ng crime. Titignan namin yung metrics ng arrest. We have independent na umiikot. Titignan ko na kung nangyari. Hindi nila sugon to year on year. Tignan yung crime index from 2024, 2025, 2026. This is the lowest that crime has ever been in Metro Manila and all the cities. Itong nangyaring April tuloy. So, tingnan bago siguro yung questions. Again, we would like to thank our sponsors. May tatanong pa ako, nagko-close ka na? Ay, sira mo. Ano masasabi niyo ngayon sa nagaganap kay VP Sara? Nangyayari po ngayon kay VP Sara. God bless her. She has her day in court. And people will hear naman kung ano nangyayari. I have no opinion on the matter. I want to hear kung ano nangyayari. Kung ano talaga ang nangyayari. I'm eagerly looking forward to the impeachment. So, hindi natin kung ano talaga lalabas na. Kilala niyo ba Sir Fia, no? Franco Mabat? No, si Franco. No, I don't know. Hindi ko never met him. I've never dealt with him. Okay, closing statement ni Seth. Again, we would like to thank our sponsors, Philippine Amusement and Gaming Corporation, FADCOR, Philippine Charity Stakes Office, or PCSO, and the Office of the Good Mayor, Isko Moreno, City of Manila. Last question. Good morning, Sir. Jocelyn po sa Remate Online. Sir, sinasabi nyo na bumaba yung crime rate ngayon. Pero, kapansin-pansin naman, nababalita naman, broad daylight nangyayari yung mga krimen. Tsaka ito pong nakaraan, may nakita ko sa online na yung mga bata, grupo ng kabataan, inakyat yung sarpang pasaherong jeep, nilimas yung mga gamit ng mga pasahero. Mga bata pa yun 7 years old to 15 years old yata, yun ang dami nila. Inakyat yung jeep, isa-isa kinuha yung mga gamit. Okay, let me make it clear. It's safer cities. Okay, let me even be more clear. You're cherry picking. You're cherry picking it. You're picking a few incidents that happens and you make it appear that it's happening all over the country. That's not true. You're picking a few things. Cherry picking yan eh. It's unfair to say this in front of everyone. Na pansin namin ganyan, pansin namin ganyan. Di ba niya maganda nangyayari? I do not deny that it happened, but I take exception to how you ask the question. You are cherry picking the situation. Pero yung mga ibang krimen, sir, paano po natin masusolusyonan kaya yung mga ganitong sitwasyon? Do you hear yourself? Kasi nakikita mo naman, we are doing everything we can. We are doing a safer cities initiative. Diba? Now you're asking me, how do I solve the other crimes? Really? Papunta naman tayo dun eh. Diba? But it's unfair of you to ask me a leading question which has no answer. Yeah, there's no answer to your question. We're doing our best. The police are performing exceptionally. Diba? Ask a question that has an answer. If there's no answer to your question, your journalism professor would have been angry at you the way you asked your question. That was wrong.
Actually, Sec, yung gusto niyang sabihin siguro, dapat yung mga district, Manila Police District, Quezon City Police District, yung police visibility siguro. police Dagdagan. This is the most visible they've ever been. The crime rate is between 10 p.m. and 4 a.m. This is the most visible they've ever been. Umigat kayo sa Manila ngayon. Umigat kayo sa Metro Manila ngayon. Sabi nila, hindi kaya patahimikan ng tondo. Pumunta ka doon alas 10, malalap kaya nag-iinuman doon. Tumahimik na yan. Okay? We do it one step at a time. One step at a time. Everyone is accountable. The police are accountable. We're doing our best. Please, if you're going to do anything, also look at what the police are doing right. Not only what is wrong with society. Look at them. They're working very hard. The people trust them. They trust them. For the first time. For the first time in this country's history, the people trust the police. And that's because of hard work and institutional reform. Hindi libre yan, ha? Akala nyo madali yun? Hindi madali yan. Nartatis is the best GPNP we've had and he's doing an exceptional job. Pataas ang moral ng lahat ng police natin. They feel dignity sa trabaho nila. Diba? So, I take exception to it because there is no answer to your question. Diba? It's a leading question. So, that when you ask questions, you ask something which is more worthy. Diba? Yes, sir. Last question. Ano pa ba? Wala na. Siguro last message from the Secretary na talagang feeling safe kami talaga wherever we go. Thank you very much. I'd like to thank the DLG Press Corps. Linggo-linggo magkakasama kami yan. And they're very fair naman with how they report things. I really appreciate your work. I really appreciate na sumasama kayo sa akin. Pinapakita ko yung tamang ginagawa namin. And we need to work together. You need to report the good as much as the bad. I think the DLG is on the right track. The country is on the right track. The president's doing a good job. And I hope that this relationship continues and we work together for the Philippines. Thank you very much. Sec, we hope this is not your last guesting here. And we hope that pagbalik mo rito, may i-announce ka na. Invite me na, Invite me na. Dito mo papapress kung si Atong Ang. Invite me na. Thank you, Sec. Okay, thank you very much. Thank you sa media until next natin, May 22. Thank you. Thank you all. Have a nice day. Ambos ba yan? Pwede hindi. Pinoy. Sige ako nakakapag. Thank you.